Limitado lang ang maaring bumisita kay Senador Rodante Marcoleta sa ospital dahil sa kalagayan nito, ayon sa hepe ng PNP CIDG-NCR. Pero naiulat ang pagbisita ni na Vice President Sara Duterte at Senador Robin Padilla, bagay na kinestyon ng Sandigan Bayan. Yan ang ulat ni Rod Lagusad. Kwestiyon ng Sandigan Bayan 3rd Division kung bakit pinayagang bumisita sina Vice President Sara Duterte at Senator Robin Padilla kay Senator Rodante Marcoleta kahit na may rekomendasyon ng PNP General Hospital na dapat naka-isolate ang senador dahil may mild pneumonia ito. Ayon sa korte, hindi sila tutol sa pagkakaroon ng bisita ng senador pero inaalala nila ang kalagayan nito. Kasalukuyang nananatili si Marcoleta sa PNP General Hospital matapos ang inilabas na warrant of arrest para sa kasong plunder. Ayon kay PNP CIDG NCR Chief Police Colonel John Giagi, ang CIDG ang nakatalaga para sa pagsiguro ng seguridad at kustodiya ni Marcoleta. Anya, limitado lang ang pinapayagan na makabisita kabilang narito ang immediate family at mga abogado. Kaya anya pinayagan ng dalawa na bumisita at ang rason sa naging pagbisita ng mga ito. Yun yung request mismo ni Senator Marcoleta and his family. We don't know, hanggang sa labas lang naman kami. And limited lang na, siya lang naman, tsaka si Senator Robin Padilla. Ani Giagi, maraming mga hindi pinayagang makabisita. Ayon sa PNP-CIDG, susundin nila ang utos ng korte na maging restricted ang pagbisita kay Marcoleta. Sa tanong kung may face mask ba sa naging pagbisita, Doon sa pagpasok naman nila, may face mask na yung pagpasok nila. Sa labas lang naman yung walang face mask. taliwas ito sa naging payag naman ni PNP Health Service Police Brigadier General Portia Manalad patungkol sa pangalawang Pangulo. During that time, I believe wala. Humingi naman ng paumanhin si Manalad sa Sandigan Bayan 3rd Division kasunod na rin ng hindi pagsusuot ng face mask sa naging pagbisita kay Marcoleta. I'm just saying about the lapses that we were glad to say na kailangan nakamask sila because of the condition of the senator. Yun lang yung hiningi ko ng apologize kasi yun lang ang cover ko. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Belani Bayani ng PNP General Hospital, fit to travel at fit na humarap sa korte si Marcoleta bagaman may mild pneumonia ito at kailangan magsuot ng face mask. Sinabi rin ni Bayani na maaari itong maiharap sa korte sa July 15 matapos ang 7 araw na pag-inom ng antibiotics. Iniutos din ng korte ang pagsusumite ng araw-araw na notarized medical report ni Marcoleta at inatasan ng UPPGH na suriin ng senador. Kasabay nito, pinayagan ng Sandigan Bayan 3rd Division na pagsamahin ang kaso sa paglabag sa Presidential Decree No. 46 mula sa Sandigan Bayan 6th Division kung saan akusado si Marcoleta at ang businessman na si Joseph Espiritu sa hinahawakan nitong plunder case. Kapwa-akusado nila sa plunder case na dating Representative Mike Defensor at negosyanteng si Aristotel Viray. Samantala, hindi naman pinagbigyan ng Sandigan Bayan 5th Division ng mosyon ni Senator Jinggoy Estrada na makadalo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Hinahawakan ng Sandigan Bayan 5th Division ng kasong graft at ang non-bailable na plunder. Ayon sa hukuman, hindi emergency o sapat na dahilan ang pagdalo sa impeachment trial upang payagang pansamantalang makalabas ng kulungan si Estrada. Ayon sa korte, ang pagdalo ni Estrada sa impeachment trial ay kakailanganin ng tuloy-tuloy na pag-alis ito sa kulungan ng 3 beses kada linggo. Dagdag pa ng korte, ang pagpayag kay Estrada na dumalo sa impeachment trial ay magpapahina sa layunin ng preventive detention at sa konsepto ng lawful detention. Rod Lagusad, para sa Bayan.